Sa sobrang aga ng dating namin sa Paway mga S-Friend ay sarado pa ang pamosong St. Augustine Church o mas kilala bilang Paway Church dito sa Ilocos Norte. Magkagayunman, sa labas pa lang ay mabubusog ka na at tiyak maa-appreciate mo na ang estrukturang ito. Kaya kahit papaano, sulit na rin mga S-Friend ang pagtitig pa lamang sa kabuuan ng National Cultural Treasure na ito at UNESCO World Heritage Site bilang isa sa mga Baroque churches of the Philippines. Fun fact mga S-Friend, ang Bell Tower umano ay nagsilbi rin palang observation post ng mga Katipunero noong panahon ng Rebolusyon kontra sa Espanya at siya ring ginamit sa parehong purpose ng mga gerilya sa Ilocos Norte sa panahon naman ng mga pananakop ng mga Hapon. Kung babalikan ang tala ng kasaysayan, 1593 nang itatag ng mga Agustinian missionaries ang Iglesia de San Agustin de Paway. Naging independent Agustinian parish ito noong taong 1686. Pagsapit ng taong 1694, inumpisahang buuhin ang mismong simbahan at kung pagbabasehan ang NHCP historical marker sa mismong entrance, 1704 nang maitayo ang cornerstone nito. 1707 naman ang kumbento at nakumpleto ito noong 1710. 1793 naman nang mabuo at makumpleto ang Bell Tower. February 28, 1896 nang idaos ng parokya ang inaugurasyon ng mga ito. Sa tala, hindi na mabilang na lindol ang nagpatunay sa katatagan ng naturang estruktura. Subalit ayon naman sa mga primary sources natin, ang mga lindol na naganap noong 1706, 1865, 1885 at 1927 ang gumiba sa ilang bahagi ng simbahan. Subalit na-restore naman ito sa inisyatibo ng government and non-government organizations. Kapansin-pansin nga din mga S-Friend ang mga malalaking tipak ng coral stones na siyang ginamit na materyales sa ibabang bahagi ng simbahan habang may bricks naman sa gawing itaas. Isinalarawan rin ito sa mga libro ng arkitektura bilang Spanish Colonial Earthquake Baroque Architecture at mapapansin nga na malamburubudor sa Java ang itsura ng mga nasa dulo ng church walls at sa harap ng simbahan. Isa rin sa unique feature nito mga S-Friend ay ang 24 na makakapal na buttresses ng simbahan na siya namang nagsisilbing suporta nito para sa mga malalakas na lindol. Sa gawing gitna sa bandang gilid, may tinatawag pang step buttresses na maaaring ginagamit bilang quick access sa pinakabubungan ng simbahan. Sa tabi nito ay ang 3-story coral bell tower na animoy pagoda ang disenyo. Bukod sa naging observation tower sa panahon ng mga digmaan, alam nyo rin ba mga S-Friend na ang bell tower na ito ay sinasabing simbolo ng kung anong estado ka napapabilang, lalong-lalo na ang mga lokal doon at sa tuwing ikinakasal sila sa Paway Church? Malalaman mo nga daw kung mayaman o hindi ang nagpapakasal sapagkat ayon sa mga local historians, mas malakas at maraming beses na pinatutunog ang kampana sa naturang bell tower kung ang ikinakasal ay galing sa isang mayaman at prominenteng angkan. Taliwas naman ito kung galing ka sa mahirap.
Bukod sa mga inisyatibong ginagawa sa restoration nito, may inihaing resolusyon sa reconstruction ng dating kumbento na sana ay maisakatuparan rin. Sinimula ng NHCP noong 2019 ang conservation sa exterior ng simbahan at nakumpleto ito noong 2020. Ayon rin sa isang online article, may mga nahukay rin umano sa loob ng Poway Church na mga buto ng tao at bahagi ng mga basag na ceramics noong taong 2000 at ang mga ito ay makikita na't nakadisplay sa National Museum. 1973 nang ideklarang National Cultural Treasure ng gobyerno ang Poway Church sa bisa ng Presidential Decree No. 260. Bukod pa rito, napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Site ang simbahang ito noong 1993 kasama ng Nuestra Señora de la Asunción Church sa Santa Maria, Ilocos Sur, San Agustin Church sa Manila at Santo Tomas de Villanueva Parish Church sa Miagao, Iloilo. Nauna na rin po nating na-feature at maaaring balikan ang videong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa video link na ating ilalagay sa comment section. Sundan rin ang ilan sa aming mga dokumentaryo tungkol sa mga oldest churches sa Pangasinan at nang inyo ring malaman ang mga nakatago at masasabing untold history ng ilan sa mga ito, kaya sundan din kami at subscribe na rin sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at hanapin ang playlist links ng mga oldest at heritage churches in the Philippines. Maraming salamat mga S-Friends sa muling panonood, lalong-lalo na sa pag-share ng videong ito. Ako pong muli si Rico Loco, hanggang sa mga susunod na videos.